lalakad kami ng malayo doon banda kasi hindi pwede ipasok yung motor. Ayan, maglalakad po kami. Ayan po sila sa likod, lakad. Ayan, si Buntes kasama kayang nanay at saka yung aking may bahay yun, kasama si Mami Lydia, si Ma'am Tess, si Ate Marga at saka si Ate Malo. Oh, wag mo lang akong tanungin about sa pera ha. Ay, dami malunggay oh. Madaming malunggay. Ayan oh. May bayabas. Yung bayabas oh. Anong atin? Anong atin? Ayun ang bayabas sis. Kung mag-LBM yun lang yung ano. Anong? Hindi. Tuturuan kita magkabit. Ate. Libre lang yun. Libre lang yan. Ano, tuturuan lang kita magkabit para ikaw sa susunod. Yan. Para sa susunod, pag nasira yung motor mo, ikaw na magkakabit. Yan. Tuturuan lang kita. Yan, ang ganda ng ano. Sige. Daan lang kami muna ha. Sige lang. Sige. I-schedule lang natin yan. First time makarating kay Ate Ilwing. I-schedule lang natin, brada. Sige. Makata tayo doon. Nakapractice ka na rin. Sabi ko, nakasangay ko lang ako eh. Ay, nadagdagan kami oh. Dagdagan na, may kasama ng dalawa. Ay, tatlo. Nadagdag na si Brother Robert. Tsaka si si Brother Orlan. Ano pangalan mo? Mildred. Mildred. Dumami na kami. Women's and Men's Ministry. Hindi na siya Women's Ministry kasi may lalaki na eh. Pero ang pinaka-main talaga nito is women's lang. Nasabay lang yung mga lalaki. Ayan, may bibisitahin po tayo. May sakit din ba to? Ate Malo, may sakit din? Hello! Ginabi na kami. Good evening! Hoy, nakadungog. Hello! Ano yung nagawa mo? Ano yung kamay niya? Nagsasahin na siya. Uy, nag-iisa lang? Oo. Wow. Ay, oo. Laka din yan. Ay, ang galing. Sama tayong dalawa. Alam po. Uwi na kami kung iiyak ka. At tears of joy lang yan. Karating na kami sa bahay nila Ate LB. Hello po. Sis, magandang hapon po. kami ni Mami. Magandang hapon po. Hello, magandang hapon. Nakikikain kami Kuya Balot. Walang problema. Maghahay tayo ng maluto. May balot dito? May balot. Ano, dito ka ha? Sige po. Halika. Mag-practice ka. Mag-practice ka. Kami na po. Tabi ka. Women. Ay, kasama mo. Sinong birthday bukas? Para masaya niya. Kaya ba 22 na ngayon? Oo, 22 na ngayon ang ano. Sa atin, ano na talaga, birthday niya na talaga kasi sa Bible, si brother yung asawa natin. Ano pa yan? Ako, birthday ko sa July pa. Alam niyo bukas ha. Uy, balot. Alika, Asa ba si brother Balot? kantahan ka namin. Balot kay na. O, halika dito, kuya.
Ay, okay na po. Okay lang po kami, brother. Okay lang po kami. Okay lang po. Okay lang kami tayo. Matangkad pa. Hindi kasi Baka sakali. Doon ka banda. Baka sakali tumangkad pa. Paikot. Ate Rose, dito ka kasi soprano ka. Kami ni Nerly ang kami. Kuya, dito ka. Pababain na mga upuin natin si Ate Rose. Ito na, oh. Available dito. Oh, may isa pa doon. Doon ka na buntis. Babalak pa kami Doon ka na buntis. Doon ka Soprano na buntis. kami. Kayo, base? Oh. Kami nakatalo ng New Year eh. Kaya Oh, isa ka dito. Kayo Brother pwede Robert. din, bisag bulsa lang. Bisag bulsa. Kakanta ka din. Kanta ka. Pumunta dito. Ano sa likod niya yung alam mo? Wire na ano sinasabi. Kano siya therapy sa ano? Therapy ka. Vibration lang yan. Parang araw mo Medyo nagkanya-kanya ko lang ang kamay. Para magalaw. Parehas Yung na kay maganda. Ate Pim din. Oo, picturean mo nga yung ano. Ay, kunin mo tayo cellphone ko na ano mo. Kano hintayin natin si Kuya? Kuya Balot? Oo, dapat. Halika Kuya, kantahan ka namin kasi birthday mo na. Tabi, tabi sila ni nanay. Ate, kami ko yan. May upuan pa. Ayun, may upuan. Slide na tayo mag-test. Dito ka na. Robert, ikaw ang kaya mag-pray. Ayun. kung ayos kong dalawa. Oh, dito. Ang Diyos na ganda sa tungkuloy anan. Isunya wala na'y mga kagulanan. Kahit tapuson niya, tanang kasakitan, ug magawin ug magsimba Kita. ug Magawin ug magsimba kita. Dito sa langit wanay kasakit. Kay dito ang puloy ang higpit. Kay ang Diyos kauban na, ug magkaiusan na, ug dili na magkahulagay pa. Ito ang Diyos atong kaubanan. Haning kamuti ang pagkinabuhi na atong bantayan. Siya ka na ang tubig kasi. Ay, may upuan. Kay atong maangkot ang gasan ni Jesus, ang kuruna. Kuruna iyang gitagana. Ang kuruna. Kuruna iyang gitagana. Dito sa langit wanay kasakit. Kaya ito ang puloy ang higpit. Kayang Diyos kaubanta, ug magkaiusan na, ug dili na magkapulagay pa. Dito ang Diyos Atong kaubanan. Dito sa langit wanay kasakit. Kay dito ang puloy ang higpit. Kayang Diyos kaubanta, ug magkaiusan na, ug dili na
magkabulagay pa. Kahit ko ang Diyos kauban na, ito ang Diyos ato kauban na. Amen. Amen. Kaintindi po kayo? Bisaya kayo, ate. Hindi po, kala po ako rin nakaintindi akong ng Bisaya. Amen. Kaya ko rin magsalita ng Bisaya. About the Naintindihan, naiyak nga siya eh. Kaya ang ganda ng ng awit ate, no? Na dito sa langit walay nagkasakit gaya ng ginadala natin doon ngayon, di ba? Pero kung makaadto ta sa langit, walay na tay batyago na sakit. Kaya maningkamot gyud ta ate na makaadto ta sa langit, di ba? Kay may promesa dinhi na kung maadto ta sa langit, walay na tay kasakit na batyagon sa atong mga lawas. Dito, may kasakit ka, iiyak pa. Doon wala nang iiyakan. Puro kasiyahan. Sige. Di ba may kapit ka dyan? Mabay ko sa sige mo na ano ko na masundan ko naman yan. Natin. Wala kasi na picture lang muna. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Have the clouds around you gathered in the midst of the storm? Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day. And peace be still is already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. When it seems that you're praying, and the strength is all gone, and your tears fall like raindrops all the day long. It cares and it knows just how much you can bear, and speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone
taken to remember someone is praying for you. Remember someone is praying for you. Amen. Hindi mo maisip. Oo, sige. Nagustuhan mo yung kanta? Mag-aalala ko. May nagmamahal siya. Ate, pasok ka dito. Maganda someone is May praying for you. nagluluto. Nagluluto. Lagi nandiyan si Jesus. Handang makinig sa ating mga dalangin. Kaya, ano man naranasan mo lang sa Kanya, tawag lang sa Kanya. Dalangin lang. Masama. Ngayon kakantay namin yung pangatlo yung Jesus, the sweetest name of all. Ate, pasok ka dito. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh, Jesus, you died and took away my sin. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the son and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Amen. Sana yun ang birthday. Patay ko ng tubig. Ay. Message. Doon na natin dalhin si Sister, ano ang pangalan? Elvira. Elvira. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makaparang sa Ama kundi sa pamamagitan. Ang ating Pasok Kristo ay naparito sa lupa, isinugo ng Diyos Ama
Kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Una ay upang ipakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na tayo ay bigyan ng pag-asa po sa buhay nito. Walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ang sabi sa Juan Kapitulo 3, talatang 16, si Kristo mismo ang may sabi. Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, tinutukan yung kanyang Ama na nasa langit, na kanya ibinigay ang kanyang bugtungan na anak, yung sarili niya mismo, upang sino man sumampalataya sa kanya, kay Kristo, na kanyang isinugo, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, naparito ang anak ng tao, sabi ng Panginoon, bilang tagapagligtas, tayo po ay naranasan natin yung lahat ng mga ganitong hirap ng kalagayan sa buhay sapagkat bunga po ng kasalanan. Ang kasalanan po ay kailanman hindi pinanukala ng Diyos. Kaya nga lang pinili ng tao na humiwalay sa ating Panginoon. Pero pinili naman ng Diyos na tayo po ay kanyang hanapin. Kaya nga idisinugo yung kanyang anak. At voluntary bigyan ni Kristo kanyang buhay. Pagkat ang kalooban ng Diyos ay muli tayong ibalik sa kanya. Actually, ang tao kasi na nilalang ng ating Panginoon ay sakdal, walang sakit, malakas ang katawan, at ang tao ay nilalang sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi ng Panginoong Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. At sila magkaroon ng kapamalaan sa lahat ng mga bagay na nilikha natin dito sa ibabaw ng mundo. Ay ibig sabihin po, sister, tayo pala ay napakahalaga sa Diyos. Yung pagkalikha sa atin ng Panginoon ay mula sa kanyang wangis, mula sa kanyang larawan. Ibig sabihin tayo po ay kilalang-kilala ng ating Panginoon. Kung kaya tinaranasan lahat ng mga bagay na ito sapagkat ito yung bunga ng kasalanan, nang pinili ng tao na mahiwalay sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay pumasok, taglay na ng tao yung kasalanan. Kaya nga, ang tanong lang, be honest, sino sa atin na hindi nagkakasala? Sige nga. Hindi natin kinakailangan magsalita. Pwede tayo magkasala. Kahit nakahigalan tayo, pwede tayo magkasala. Bakit? Sa isip pa lang. Kapag kayong may galit ka sa isang tao, okay, nag-isip ka na hindi mabuti sa isang tao, kasalanan mo yun. Ibig sabihin po, because natin na tayo naging makasalanan. Bagamat nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, sa kanyang larawan, ang wangis ng Diyos wala iba kundi yung kanyang karakter, yung kanyang ugali, pag-ibig, sabi sa 1 John 4:8. Ang Diyos ay pag-ibig. Napakaganda lamang nito ng ating Diyos. Nilikha tayo sa kanyang pag-ibig. Nakuha niyo po? Ngunit nung magkasala ang tao na pahiwalay sa Diyos, ang tao ay wala ng pag-asa. Bakit? Kasi sa halip ng bumalik sa ating Panginoon, nagtago pa. Alam niyo si Eva at si Adan. Nung sila magkasala, sa halip na hanapin ng Panginoon, nagtago pa. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? Dahil tayo dadaan sa karamdaman. Walang bata, walang matanda. Iba-iba nga lang paraan at panahon ng kamatayan. Pero may kanya-kanyang dahilan. Ang tatay ko ay 86 nang mamatay. Pero minsan di natin iniisip na masaya tayo sa buong pamilya. Pero yun pala, darating ang panahon, malalagasan din pala tayo. Napag-isip-isip ko na kahit pala anong sarap ng pagsasama nyo, talagang ang buhay may expiration. Ang pagkakaiba nga lang sa isang tao na may paniniwala at may pananampalataya sa Diyos, bagamat ang tao ay mamatay, may pag-asa sa muling pagkabuhay. Yan po ang nilalaman ng Biblia at yan po mismo ang salita ng Diyos. Ang sabi natin pa sa Kristo, nung si Lazaro ay mamatay, ang sabi ni Marta, Panginoon ko, nandito ka sana, hindi namatay ang aking kapatid. Pero ano sabi natin pa sa Kristo? Sumasampalataya ka ba?
na si Lazaro ay mabubuhay na mag-uli? Ano sabi ni Marta? Opo, sumasampalataya ako. Sa huling panahon, siya ay mabubuhay na mag-uli. Ang sabi ni Kristo, ako ang buhay at ang pagbubuhay na mag-uli. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, muli kong bubuhayin. Kaya nga ang pangako ng ating Panginoon sa John chapter 14 verses 1 to 3. Ano sabi na ating Pastor Kristo? Do not let your heart be troubled. Huwag mabagabag inyong puso, huwag mag-alinlangan, huwag matakot, pero normal lang talaga mabagabag tayo sa mundo ito. Kasi alam natin ang mundo, at nabagabag ito, unang-una, kasi wala tayong katiyakan dito. Una, yung buhay natin, hindi natin hawak. Pangalawa, yung kamatayan tiyak. Ang maganda lang, yung buhay na walang hanggang tiyak din. Kaya nga, for God so loved the world, He gave His only Son, for whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. 6:23 ng Roma, ang sabi ng Pastor Pablo, datapwat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay tiyak. Bakit? Kasi, ang layunin ng Diyos, ibalik po yung nawala sa tao. Kasi may sumira. Ang sumira walang iba kundi yung kaaway. Si Satanas. Pero mas makapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kasi yung kasalanan na palagumpay ni Kristo para sa atin. Kung kaya nga, ito ang maganda. Ang sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Believe in God. Oo. Bagamat din natin nakikita ang Diyos. Pero ang sabi ng Hebreo 11, yung panampalataya ay kapalatagan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero naniniwala tayo. Kaya nga ang hamon ko Ang hamon ko, mga kapatid. Bagamat din na nakikita ang Diyos. Ano ba ang mas bentahin, maniwala ka o hindi ka maniwala? Kasi kung hindi ka maniwala, kung hindi man totoo, sabihin natin maniwala ka man, kung hindi man totoo, parang tabla lang. Paano kung totoo? Hindi ka naniwala. Pero ang sabi ng Panginoon, sumampalataya ka, do not let your heart be troubled, believe in God, believe also in me. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi sana hindi ko sinabi sa inyo sapagkat ako'y paroroon sa Ama upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung may paghanda ko na kayo, ako'y muling paririto upang kung saan ako dumuon, kayo naman ay dumuon. Last talata po. Tapos na tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 54. Pagdating ng ating Pastor Kristo sister, ang sabi ni Apostol Pablo, sinasasay ko sa inyong isang hiwaga. Hindi lahat tayo ay mamamatay o matutulog. At hindi naman tayo mauna sa anumang paraan sa natutulog o sa mga namatay. Sa Bible kasi, ang paglalarawan ng namatay kay Kristo natutulog lang. Ibig sabihin, may muling pagkagising. Sabi ng Apostol Pablo, sapagkat si Kristo rin bababa mula sa hangin. Si Kristo yung muling babalik. Sa kanyang pagbabalik, ang sabi roon, ng ating katawan na may karamdaman, ng ating katawan na nabubulok, nasisira, tumatanda, ay babaguhin nang wala ng karamdaman. Babaguhin po ito na walang kasiraan. At yung katawan ito may kamatayan, pagdating po ni Kristo ay papalitan ng wala ng kamatayan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya't magag-aliwang kayo ng salita sa isa't isa. Kaya ito po ating panghawakan, sister. Yung ating kalagayan ito, bagamat ganito, pero pasamantala lang po yan. Kasi may pangako ang Panginoon, siya ay muling babalik. At babaguhin ang lahat ng mga bagay. At ibabalik po yung nawala sa tao. At ang tao po ay makakasama ng Diyos pagpasawalang hanggan. Pagpalain po tayo. Amen. Meron ka dyan, Ate Rose? Ayan pala, Sa umaga, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat
salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nagumapa ang aking saya, pagmamahal niya at nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Amen. Tayo po ay tumayo. Ano nga pangalan ng Edmundo. Edmundo? Elvera. Rivera family. Dones ang apelyido. Dones family. Dones family. Dones family. Tapos Edmundo yung si Ed na lang. Si Nani na. LV LB at Ed. Saka Ed sa Malaya para mas maiksi. Tapos Donis. Donis. Tanggalan mo yung family. Oh, si Donis. Sige, tayo po ay manalangin. Pagaling ka po, Nanay LB. Mainit lang ang kamay eh. Diba? Mainit pa. Pagaling po. Konting ano lang yan. Konting kimbot na lang. Konting buwan na lang. Dalangin. Yeah. Basta dalangin lang. Dalangin lang. Ang Panginoon po ang doktor. Dito na po kami. Ayan. Ang Panginoon po ang magpapagaling po sa inyo. Iwan ng doktor. Iwan si Dr. Si Dr. Ross. Happy birthday po pala. Happy birthday para bukas. May hagda na naman. Pero pagdating doon sa baba, walang kakapunan. Okay, next time ulit. Bye-bye. God bless.